At tayo po, mga minamahal, ay naririto na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pambalang gawain, ang pakikinig po ng salita ng ating pandakilan Diyos, First God, Hallelujah. Kaya ang lahat po ay aking pong inihiling na magsipagtayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating pong beloved ordained preacher, Boy Merly. Amen, First God. Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise God. God bless you ating mga kapatid, beloved Brother Dong Albida, mangin mahal. Good evening po sa lahat ng mga pinagpala, mga kapatid natin sa mga Panginoon. Tayo po'y manalangin para po sa kanya pong banal na salita. Hallelujah. Then I said, Brother, great God, the Savior, Jesus Christ, to the praise prayer. Our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, we thank you so much for anointing every part of our service tonight in most all moving, and our midst for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to place a new salvation. Ano the humble shall be, O Lord, by I cannot do anything by myself. That's the heart of beloved brethren and visitor. Their open understanding to the truth. Blessing thee, O Lord. You love you with power. Anoint the word behind the power. In the name of the rich Jesus. Doubt, I believe, cast out. In the name of Jesus' name. Cast out from us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. We give the highest praise or thanksgiving to our great God, Savior Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children and great children, and all family po ng ating beloved noble pastor. Mangin mahal, good evening po sa kanila. We always remembering the voice and life teaching beloved honorable Assistant Pastor Lina Comer Almeida sa ating beloved Mama Der. Hindi po natin makalilimutan ang kanyang maginuang turo at aral sa ating lahat. Amen? Ganoon din po sa ating po mga kapatid sa lugar na ito. Sa mga nakakasiwa po sa ating banal na gawain sa lugar na ito, mangin mahal, kila Baderole and all choir members, sa lahat po ng mga narito. Mangin mahal sa ating mga webcast viewers, kayo po ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Kahit kayo po ay nadyan po sa lugar na inyo pong kinalalagyan, mangin mahal, inyo pong binibigyan ng importansya ang Ebanghelyo, ang kaligtasan ng ating mahal na Panginoon, ito po ay higit pa, sabi nga, higit pa sa ating pagkain. Kung paano natin binibigyan ng importante ang pagkain ng ating physical na katawan para tayo ay maging malakas. Higit sa lahat, mangin mahal, binibigyan po natin ng pakainin ang ating kaluluwa. Ang ating sa pamamagitan ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po ngayon, tatalakayin po natin sa gabing ito, mangin mahal mga kapatid, waiting upon the Lord, mangin mahal. Ito, kaya tayo ay nagtitiis, naglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise God, sabi nga po ng banal ng sulatan, babalik ang Diyos sa panahon na hindi inaasahan ng mga banal. Kung sinasabi ng tao, mangin mahal ay kapayapaan, ay biglang darating ang tinatawag na pagkawasak. Kaya't mangin mahal, waiting upon the Lord, mangin mahal, paghihintay, isang bagay na hinihintay, ito po ay pinagtsatsagaan. At ito po ay kanya pong binibigyan ng time. Kaya mangin mahal, sabi, our time is referred is the Bible as the last day, and the day's last day, the Lord is coming soon. According to the Bible, may kahirapan man, tribulation man ang dumating, comes hard, itong mga earthquake, war, mga gera, mangin mahal, lahat ng ating binabanggit sa banal na pulpito, ito po'y nasa Biblia. Ang lahat ng mga bagay ay magkakaroon po ng kaganapan. Kaya sabi ng banal sulatan, umpisan po natin sa aklat po ng Isaiah 40 verse 28 up to 31 po. Kaya po sa ating mga Biblia. From the book of Prophet Isaiah, Prophet Isaiah, chapter 40, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Amen. They shall walk and not faint. Amen. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina. Amen. Palakpakan po natin ang ating puman ng Panginoon. God bless you ating mga kapatid.
mahal sa pinagpalang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sa unang talata, mahal, ay napakaganda po at mainam na ating pong bigyan ng pansin ito. Ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Itong unang talatang ito, paborit awitin po ng ating beloved Mama Der. Ito, mahal, na sinasabi po, mahal, na tayo ay how thou not know, had not heard the everlasting God. Mahal. Lord, the Creator, the ends of the earth. Hindi, mahal mo bagyan nalalaman, sabi ng Biblia, at hindi mo bagyan narinig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon na may dalang ng wakas na lupa, hindi nang lalata, napapagod man, at walang makakatarok sa kaniyang unawa. Walang sino man, mahal, makakatarok sa unawa ng ating mahal na Panginoon, sabagat siya ang nagbigay sa atin ng lakas. Sa mga mahina na walang kapangyarihan, ay pinasasagana niya sa pamamagitan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pinasasagana niya ng tinatawag na kalakasan. Kaya ang panahon po nating ito, yung tinutukoy sa Biblia, ito po yung the last day, sa mga huling araw, araw na ito ng Panginoon, kaya ating pong gagawin. Ang sabi na siya ay, handa na ba tayo? Sa Biblia, kapag dumarating po ang mga matinding kapaghatian, katulad ng lindol, digmaan, gutom, mahal, epidemya, at ito po ay naranasan na natin, nagdanas na po sa matinding epidemya, amen, naranasan na po, mahal, ang matinding earthquake, ang mga matinding mga lindol at mga kahirapan, kapighatian, at ginaranas na po ito sa ating buhay. At ito ang sinasabi ng verse 30, mga minamahal, pati daw ang mga kabinataan at ang mga ay manglalata, mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwan. Ibig sabihin, wala po dito, mga mahal, kailanman na anumang kalagayan ng tao sa mundo. Sabi ng Biblia, mga mahal, maging daw ang mga kabinataan, darating, mga mahal, sila po ay manglalata, manghihina, manghihimagod, mapapagod. Ang mga binata sa lubos ay mga bubuwal. Mawawala, mapaparam silang lahat. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga mahal, sino ang palalakasin ng Diyos? Mga minmahal ko, ang sabi sa 31, ngunit silang nagbabantay sa Panginoon ay magbabagong lakas at sila ay pailang lang na may pakpak na parang agila. Mga minmahal, alam nyo ba yung eagle? Yung eagle, mga minmahal, hindi nanghihina siya kapag siya ay nakakulong lang. Kapag kinulong mo ang eagle, mga minmahal, yan po ay humihina yung kanyang physical na katawan. Kaya ang eagle, makita mo kumukuha sa nalakas, mga minmahal, doon po sa hangin. Kapag inalpasan yan, mahal, kumukuha sa nalakas, sinasalubong niya yung napakalakas na hangin. Mahal, sa itaas at doon siya lumalakas yung kanyang katawan. Ang Kristiyano ikinumpara doon, mga kapatid, sa isang agila na sinasabi ng banal na kasulatan, hallelujah, sila ay nagsisitakbo at hindi nakapapagod, sila ay nagsisilakad at hindi nanghihina. Maraming panahon at pagkakataon, mga mahal, na pagsubok ang tinatahak ng ibang mananampalataya. Pero habang ating tinatahak ito, lalo nating ginagawa ang kalooban ng Diyos, ipinagtatrabaho natin ang kaligtasan. Sabi ng Biblia, lalong lumalakas at lumalakas ang pananampalataya ng bawat mananampalataya. Sabagat ito ang nais ng ating Panginoon sa buhay natin. Sa mga Kristiyano, nag-aantay tayo. Kaya mangimal tayo ay patuloy, mangimal tayo po nagpupuri, patuloy tayo nagsasamba sa Diyos, sabagat ito yung mabisa na pamamaraan para ating paghandaan ang nalalapit na kaarawan na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mahigit na po tayo sa 2,000 taon. Amen ba? 2024 na at nilipas na naman. Napakabilis po, mga kapatid, ng isang taon. Kung titingnan po natin, pinabibilis ng ating mahal na Panginoon ang bawat araw, ang bawat buwan, ang bawat taon, alang-alang sa kanyang mga hinirang. Sa mga anak ng Diyos, mga mahal, ibig sabihin ito, marami man, mga mahal, kapigatian, pero laksan nyo ang inyong loob. Sabi ng ating Diyos, sabagat hindi magtatagumpay ang anumang bagay sa mundong ito, ang pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Luke chapter 21, verse 28, mga mahal mga kapatid. Kindly po. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Luke chapter 21, verse 28.
And when these things begin to come to pass, then lock up and lift your heads, for your redemption is draweth nigh. Datapot kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Amen. Everybody say amen. Mangin mahal, ang salitang ito ay nagaganap at nakita natin ito sa unang talata. Ang sabi ron, mangin mahal, and hitting these things began come to pass in the look up. Lift up your hands, for your redemption drawing nigh. Mangin mahal, itingin natin sa mga bagay sa ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Hindi lang mangin mahal sa lugar ng ating kinalalagyan, maging sa ibang lugar. Sabi ng Biblia, mangin mahal, dadabuhat kung magpapasimula na mangyari ang mga bagay na ito, titingin kayo sa itaas ninyo ang inyong ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Ibig sabihin, mangin mahal, may kapahingahan. Hindi mahabang panahon. Malapit na eh. Sabi ng ating mahal na Panginoon, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sabi doon, mangin mahal, makakaras tayo ng kahirapan, kapigatian. Kaya ngayon, ano ang pamamaraan, mangin mahal, ng Diablo? Iwasak yung pananampalataya natin, di ba? Mangin mahal, ginagawa niya, sinisik, na agawin tayo sa kamay ng Diyos. Pero hindi magaganap, hindi mangyayari yan. Sapagkat habang ang mga Kristiyano, mangin mahal, ay nadyan, handa silang magpasakop sa Diyos, handa silang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Walang bagay na anumang bagay na ikaw ay hahatakin ng kaaway. Sapagkat, mangin mahal, kung ang sabi doon, tingnan ninyo, itaas ninyo ang inyong mga ulo sa langit, muni-munihin natin na malapit na ang kaarawan na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo narito, mangin mahal, ang kapigatian na yan, lalo dapat yan, mangin mahal, tayo magpakalakas sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Gayahan po natin yung eagle. Lalo niyang sinasalubong yung malakas na hangin, mangin mahal. Doon siya, mangin mahal, kumukuha ng lakas. So, ibig sabihin sa mundong magulong ito, mangin mahal, marami mga trials. Pero patuloy tayo na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Marami mamisang sagabal, marami mamisang hadlang, nadyan tayo yung ating katapatan sa mahal na Panginoon. Mangimala, sabi nga ng banal sulatan, kukunin ng Diyos ang bawat nakahanda. Ang kukunin ng mahal na Panginoon, mangin mahal, yung mga Kristiyano, mangin mahal, sa lahat ng oras, mangin mahal, sila, mangin mahal, ay lagi na doon, mangin mahal, nakaprepare, nakahanda, hindi kung kailangan lang. Mangin mahal, ang sabi roon, mangin mahal, sa lahat ng panahon, mga kapatid, sabi nga po ng Acts chapter 14, verse 22, pinatibay ng kaluluwa ang bawat mananampalataya. Praise God. From the book of Acts chapter 14 verse 22. Confirming the soul of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Amen. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Nasa book of Acts tayo, mangin mahal, New Testament. Ito, mangin mahal, ay ipinatitibay sa atin naman na Panginoon na maging handa ka. Sabagat sabi, kinakailangan natin ang lakas upang matagalan natin ang lahat ng mga pagsubok sa mundong ibabaw na ito. Kasi darating ang ating mahal na Panginoon bilang tao. Ang ating mahal bilang tao, siya ay nakadama din ng panghina ng kanyang physical na katawan. Dahil sa kapigatian, di ba? Ang ating mahal na Panginoon, 2,000 taon na kalilipas. Bago siya umakyat sa langit, mangin mahal, maraming mga pinagaling. Amen? Kasama niya, mga kapatid, ang kanyang mga alagad na sila po ay nangangaral. Subalit, hindi nakita yan ng maraming tao. Hindi nakita yan ng mga eskriba, hindi nakita ng mga parasiyo. Yung mga buting bagay na ginawa ng ating malapino, siya ay nagkatawang tao. At ang sabi ron, mangin mahal, nang hina rin ang kanyang physical na katawan. Subalit, bakit naging malakas? Sabi ng banal na kasulatan,
confirming the soul of the disciple, exhorting them, continue in faith. Nananatili sila, nagkakaisa sa pananampalataya. In Matthew 2, tribulation enter into the kingdom of God. Bago ka raw, sabi raw, makapasok sa kaharian ng langit, ay talagang daranas ka ng matinding trials. Daranas ka ng matinding pagsubok. Pero ngayon, yung mga Kristiyano, pinagpala na po kayo. Kunting panahon na lang, mga kapatid, ang inyong pagtitiis. Amen. Mga mahal, mahaba na pong panahon, yung mga naunang mananampalataya, mahaba na pong panahon ang mga trials na kanilang dinanas ng ating magulang sa mahal na Panginoon. Mapalad ngayon yung mga nasisave, nakita natin, mga mahal, dito pa lang sa lupa, tayo'y pinagpala na ng Diyos sa buhay, ang ating mga panalangin pinakinggan na ng mahal na Panginoon. Hindi pa nag-rapture, mga mahal, mga Kristiyano, tumanggap na ng pagpapala. Mga Kristiyano, mga tao na lumalapit sa Diyos, mga mahal, na dating may mga sakit, karamdaman, imposible, pero dito pa lang nakita natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tayo pinagaling niya, tinugon ang ating mga prayer. Kapigatian, sa sanlibutan, kapag may kapigatian, kawawa po sila, mga mahal. Wala po sila, wala nagko-comfort sa kanila, wala nagka-counsel sa kanila. Sa ating mga anak ng Diyos, mga mahal, na-comfort tayo dahil alam natin kaya tayo narito, kaya tayo nagtitiis dahil anytime mag-rapture, anytime babalik ang mahal na Panginoon. Walang maiiwan na isa na mga tunay na anak ng Diyos na nagsisikap. Kaya darating ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Paano tayo magkakaroon ng kalakasan upang matagalan natin ang kapigatian sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating binasa kanina sa 31, may naghihintay sa Panginoon, may lakas yan. Amen? Iba de say, praise the Lord. Mga mahal, siya po ay sinasalubong niya. Mga mahal, ang matinding kahirapan ng buhay. Dahil alam niya, mga minmahal, na ang Diyos ang magtatagumpay sa atin, hindi ang ating sarili. Tayo mahina lang. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 16, mga kapatid, hindi kami nanghihimagod. Bagamat yung ating katawang lupang ito, misay napapagod, pero hindi tayo nanghihimagod sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen. From the book of 2 Corinthians, chapter 4, verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Amen. Amen. God bless you, mga minmahal. Ang ating katawan, nagbabago, mga minmahal ng klima ito eh. Yung ating katawan humihina. Praise God. Bilang tayo-tao, narito pa tayo sa lupa. Praise God. Na minsan, mga minmahal, sa ating kapaguran, nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon din tayo ng hina ng ating physical na katawan. Yan po ang sabi ni Paul, ha? Kaya ang sabi niya, mga mahal, kaya nga hindi kami nanghihimagod eh. Bagamat ang aming pagkataong labas ay nahihina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago araw-araw. Ibig sabihin, mga mahal, yung ating kaluluwa, yan ang nagpapatibay, yan ang nagpapalakas. Kaya tayo narito. Everybody say amen. Kaya ating kayang maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsan, mga mahal, yung ating physical na katawan, pinahihina pa. Kasi yan ang magpupuri. Mas masarap magpuri sa Diyos na wala ka naramdaman. Amen. Malakas yung katawan mo. Masigla ka, mga mahal, na sumisigaw ng praise the Lord. Masigla ka na ginagamit ka sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay narito. Mga mahal. Kaya sabi ng banal na sulatan, kung paano dito ikinumpara sa 1 Samuel chapter 13 verse 8 up to 10, mga mahal, na yung paghihintay ng 7 araw ayon sa tatlang panahon, itinakda ni Samuel. Subalit, mga mahal, sabi, huwag nga tayong pangunahan Huwag natin pangunahan yung plano ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Kaya hindi po, pakibasa. Praise the Lord, hallelujah. From the book of 1 Samuel, chapter 13, verses 8 to 10. And he tarried 7 days, according to the set time of Samuel had appointed. Amen. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, Bring hither a
a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering. Verse 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, and he might salute him. Sa Tagalog. At siya'y naghintay ng 7 araw, ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi na paroon sa Gilgal, at ang bayan ay nangangalat sa kanya. Amen. At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin, at ang handog tungkol sa kapayapaan. At kanyang inihandog ang handog na susunugin, at nangyari na pagkatapos niyang may handog ang handog na susunugin, narito, si Samuel ay dumating, at lumabas si Saul, at sinalubong siya upang bumati sa kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Makimal si Samuel, inanoint ng Diyos eh. Pero si Saul, makimal dito po sa ating binasa, makinmahal, nagmadali siya. Sa panahon ng mga Kristiyano noong araw, para kalugdan ka naman na na maghahandog ka ng isang matabang tupa na pinakanghandog mo sa Diyos. Makinmahal, nagtakda si Samuel na after 7 days, sa kanyo, sabi, after 7 days ako'y babalik. Pero dahil siya magmamamadali, kaya si Saul, makinmahal, na makikita po natin, makinmahal na siya po, makinmahal, ay nagmadali. Hindi po siya sumunod doon sa instruction sa kanya ni Samuel, makinmahal, na inanoint ng Diyos, makinmahal, kundi kanyang pinangunahan. At ang sabi pa niya, dalhin niyo rito ang handog na susunugin at ihandog na natin. Hindi po siya nakapag-antay. Di ba? Makinmahal, ano po, makinmahal, ang ibig sabihin nito? May mga Kristiyano gano'n eh, na minsan, makinmahal sa buhay, makinmahal ni Saul, siya po'y nagmadali. Sa 7 araw na itinakda, makinmahal ni Samuel, siya ay babalik. Kaya ang sabi roon, makinmahal, the 7 days, according to the set time, the Samuel appointed, the Samuel came to not Gilgal in the people with curtain for him, makinmahal. Si Samuel, ngunit si Samuel ay hindi na paroon sa Gilgal at ang bayan ay nangalat sa kaniya. Makinmahal, yung mga Kristiyano ba, makinmahal sa panahon yung bayan na tinutukoy, mga Kristiyano, nakainip na sila, nagbahagi po sila. Makinmahal, pinangunahan na nila, hindi po nila sinunod yung sinasabi ni Samuel. At sinabi ni Saul, dalhin na rito, gawin na natin at tinakihandog. Naging kaya-aya ba sa Diyos yung kanilang ginawa? Hindi po. Bakit? Sabagat hindi nila sinunod ang sinabi ni Samuel. So, ibig sabihin sa ating kapanahunan, makinmahal, in this time, tayo po ay darating talaga ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo'y naririto sa mundong ito, makinmahal, marami pa tayong pinapagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. At sabi ng Biblia, dapat nating gawin ang nararapat sa harapan ng ating mahal na Panginoong Diyos. At nangyayari pagkatapos niyang mahihandog ang handog na susunugin, dumating na po si Samuel. Sabi ron, at dumating at lumabas si Saul at sinalubong siya upang bumati sa kaniya, makinmahal. Kaya't makinmahal ko, mga kapatid, napakahirap ng gano'n. Huwag natin pangunahan. Sabi nga, makinmahal, ang Diyos ay may perfect time para sa atin. Amen? Huwag natin siyang pangunahan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, ang plano niya sa ating buhay. Nakikita yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi pa nag-rapture ating mga loved ones, hindi pa posible lahat. Amen. Kahit kami nangaral sa inyong harap, maging mahal, hindi perfecto tayo. Maging pamilya ko, hindi ko pa lahat nadadala sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa ating panahon, mahal, sa ating bansa, sa bawat lugar. Maging mahal, kaya nga po ngayon lumalaghanap ang banal na salita ng Diyos. Mayroon tayo mga Bible study na nararating na iba-ibang bansa sa bawat lugar. Sabi ng Biblia, matapos makarinig ang bawat bansa, ang bawat tao ng kanyang salita, ay darating na ang wakas, darating na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, wag nating kainipan. Iwag natin, sabi nga ng isang Kristiyano, mga mahal, noong pa nadidinig ko na, Brad, ipinapangaral na babalik ang mahal na Panginoon. 30 years na ako, wala pa rin. Diba? Maging mahal, para nagmumurmur na siya. Maging mahal, ang ginawa niya, hindi na siya nagsamba. Kasi hindi naman totoo. Maging mahal, noong pa raw nadidinig niya yung pangaral na yan. Maging mahal, dito po, makita po natin ating binasa. Si Saul, pinangunahan niya si Samuel.
Ginawa niya, kinuha niya yung handog na para hantayin sa tamang panahon. Ginawa niya, naging kalugil-lugil pa sa Diyos. Una, baliwala ang lahat ng bagay na kanilang pag-aantay. Ibig sabihin, mga mahal, dito sa mundong ito, tayong mga Kristiyano, mga kapatid, hindi nangangahulugan kapag ikay naglingkod sa Diyos, lahat ay pagpapala, lahat ay rosas. Yan po ay may mga pagsubok na dumarating sa atin. Cross natin yung ating loved ones para sila i-guide natin, dalahin sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nga po ngayon mga mahal, nagtuloy-tuloy pa ang mga gawain ng mga krusada. Sa 50th church anniversary natin, mga mahal, malaking financial yan. Maraming mag-aayuno, maraming mag-aayo. Hindi natin alam kung anong plano ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya sa bawat lugar ang sabi, mga mahal, anuman, mga mahal, na dapat hintayin natin sa Diyos, all temporal blessing. Yung mga bagay dito sa mundong ito, pangsamantala lang ito. Ang tunay, bakit tayo narito sabi ng Psalms 145, verse 15 up to 16. From the book of Psalms, chapter 145, verse 15 to 16. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand and satisfiest the desire of every living thing. Sa Tagalog, ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo, at iyong binigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Iyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Amen. 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 Bakit maging dahilan tayo na hindi tayo magpapatuloy na maglingkod sa mahal ng Panginoon? Dahil sabi natin, kailangan natin maging mahal ng kumita, kailangan natin ng sa ating pamilya sumuporta. Pero sabi roon, maging mahal, kung ang ating katawan naman ay maging mahal na hindi na natin mailaan sa Diyos, maging mahal, blessing tayo. Di ba? Maging mahal. Kasi ang panahon ang panahon na magbabalik ang mahal na Diyos ay sa panahon po na ang Kristiyano'y nadyan sa kainitan, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God. The eyes of all wait upon thee, and the given nourishment and due season. Mga mata ng lahat ay naghihintay, tayong mga Kristiyano. Ito yung ibinibigay sa kanila, ang kanilang pagkain ng ukol sa kapanahunan. Hindi ka ba magutom? Everybody say, praise the Lord. Noong sa panahon po, mga mahal na mga Israel, mga mahal, habang sila ay nadoon, may trials, mga mahal, nagkaroon ng kagutom. Pero ang mga Kristiyano, mga mahal, sila po'y pinakain ng Diyos. Sa ating buong daigdig, naranasan na po ito. Nasubukan na yung pananampalataya na maraming Kristiyano, mga mahal. Literal na nakita po natin, mga kapatid. Marahil naranasan na natin, nagkaroon tayo, mga mahal, noong nakaraang taon, mga mahal, na hindi nakalabas, hindi nakapaghanap buhay. Mga kapatid, marami nagpatotoo. Hindi lang sa ibang bansa, magi sa ating bansa Pilipinas, marami nagpatotoo. Mga mahal, yung mga tao nag-iyak-iyak na dahil hindi sila makalabas, pero yung mga Kristiyano doon pinagpala ng Diyos. Natupad ang sabi naman ng Panginoon Dahil sabi niya, mga mahal, bubuksan sa inyong kamay at sasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Sasapatan ng Diyos ang bawat pangangailangan ng mga may buhay, lalo na ang mga anak ng Diyos na inuuna ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Marami po nakaka-bless ng mga patotoo. Doon pa nagkaroon sila ng bahay, nakapagpagawa, di ba? Nakabili ng sakyan, samantala ibang mga unbeliever nakapila doon sa tinatawag nila mga mahal na ayuda, di ba? Nakikipag-away pa sila. Pero yung Kristiyano, mga mahal, grabe ang mahal na Panginoon. Pinagpala, marami yan. Sa Pinas, mga mahal, maging dito sa abroad, mga mahal dito sa Middle East, mga mahal, marami ako napakinggan mga patuto ng ating mga kapatiran. Tinanggal, kaopisina nila sa trabaho, nagkabawasan kasi wala mang trabaho, walang yung company, tinanggal, mga mahal. Pero ating kapatiran baliktad, nag-iisa siyang naiwan, hindi natanggal, wala pa siyang vaccine, hindi pa siya tinanggal. Ganun ang Diyos di ba? Sabi naman ng Panginoon, mga kapatid, ang mata ng lahat ay nag-iintay sa Kanya. Ibinibigay nila yung pagkain sa kapanahunan at ukol sa kapanahunan. Amen? Hindi po tayo, mga mahal, tayo naglilingkod, mga mahal, dito sa lupang ito. Mga mahal, hindi pang dito tayo. Pangsamantala lang. Ang tunay na tahanan natin sa langit.
Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng ating mahal na pastor. Yung gusto ng langit, yung gusto ng rapture, lagi magsamba, lagi unahin siya, lagi magpuri sa Diyos, maging mahal. Sabi po ng Psalms 104 verse 27 up to 28. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Psalms, chapter 104, verses 27 to 28. This wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. That thou givest them they gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Sa Tagalog, lahat ng ito ay nangaghihintay sa iyo upang iyong mabigyan sila ng kanilang pagkain sa ukol na kapanahunan. Ang iyong ibinibigay sa kanila ay pipisanin nila, pinipisan nila. Iyong ibinubukas ang iyong kamay. Sila'y nangabubusog ng kabutihan. Amen. Kabutihan. Hindi ka matorment. Amen. Say praise the Lord. Grabing depression ang mga sanlibutan, pero ikaw nananatili kang payapa. Ang mga anak ng Diyos mananatiling panatag ang kanilang kalooban. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. This with all upon thee. Amen. Thou mayest give them here meat those season. May lahat na ito ay nag-aantay sa Kanya upang inyong bigyan sila ng kanilang pagkain ng ukol sa kapanahunan. Magkagutuman, sabi nila, maggiraman, anuman dumating, mga mahal, sa bawat bansa, sa bawat lugar, mga kapatid. Sabi nga ng ating malapastor, manalangin lang tayo, magpuri tayo sa Diyos, sabagat hindi tayo ay kasama na mapapahamak. Bibigyan niya ang lahat, makimal pipisanin nila, makimal ibubukas niya, makimal ang kamay, at ibubigay niya, bubusugin ka sa kabutihan ng Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, makimal mga kapatid. Yan po kung bakit tayo, makimal, ay narito. Amen? Lagi tayong handa. Everybody say, praise the Lord. Lagi tayo nakaprepare, mahal mga kapatid, dahil hindi natin alam ang mga panahon at mga nagaganap at mga nangyayari sa buong mundo. Ang tao hindi nila alam, hindi nila kasi alam ang Biblia. Sila po, mahal, ang ating mga kababayan, maging hindi mong Pilipino, kita mo, wala silang panahon na maglingkod ng Diyos. Mahal, anytime, mahal, magbabalik ka man naman, makita nila, wala na silang matutunguhan, wala nang bansa silang malilipadan, wala nang lugar na silang tutunguhan, sabi ng Biblia. Dahil darating po ang matinding kahirapan, darating, mahal, ang lockdown sa buong daigdig. Wala nang tao makakalabas-pasok saan mang lugar, saan man sila naroon, dahil nasa Bible yan, mahal. Kaya, mahal, darating din ang panahon. Ang Biblia, yan po ay mawawala, mahal. Kaya dapat natin pakatandaan, itanim natin sa ating puso, lagi natin pagyamanin ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil yan ang magpapalakas sa ating pananampalataya. Ang tapat na tao, mananagana ka. Amen? A faithful man shall abound with blessing. Kaya po. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Everybody say amen. Mahal, di ba? Mabigat ang talatang ito, pero ito'y katotohanan. Sa mga nagpapabaya, sa nagwawalang bahala. Yung tapat, mahal na tinutukoy sa Biblia, yung tapat na tao, yung tapat ka nga sa isang lugar, sa isang, mayroon nga tayo, mahal, di ba? Yung binanggit ko, yung kapatiran natin, tapat doon sa isang company niya, natanggal lahat, pero siya naiwan. Ibig sabihin tayo, tapat tayo, naglilingkod sa mahal ng Panginoon, mga kapatid. Kung sa sanlibutan, maraming maiwan sa dinatawag na rapture, pero ang mga anak ng Diyos walang maiwan eh. Kung mayroon man, yung nagpapabaya. Sabi nga po ng banal sunatan, mahal, dumakot ka lamang ng isang dakot na buhangin sa karagatan, yun lang ang maligtas. Sa dami ng tao sa buong mundo, sino tinutukoy? Mahal, yung Kristiyano, mahal, na nagpupuri gabit araw. Kristiyanong gumagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mahal, yan ang sinasabi ng ating salita ng Diyos. Maghahari natin ang mahal na Panginoon, yung pagbabago, maging ang ating pisikal na katawan. Mahal ko mga kapatid, ang sabi, darating ang panahon, yung pagtatagumpay ng mga banal.
Mangin mahal, ito po yung panahon, mangin mahal, na wala nang iyakan, wala nang kahirapan, wala nang katitisuran sa buhay na wala hanggan sa piling ng Diyos na buhay. Everybody say amen. Ano ang sikreto? Ano ang dapat natin gawin? Mangin mahal, yun po pala ay napapakinggan natin ang ebanghelyo ng kaligtasan ng mahal ng Panginoon. Napapakinggan natin na paano natin paghandaan. Mga kabatiran, saan man lugar, saan man dakot tayo naroon, huwag nating ihiwalay sa ating puso ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sa ating kamay ang kaligtasan. Sa ating mismong pagsisikap para lubos na tayo, mga mahal, ay maging malakas ang ating relasyon, ang ating pagkipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. Today is the last day. Habang ating pinupuri ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga pinagpalang mga kapatiran, magi sa ating mga webcast viewers, kayo po'y nadyan, mga mahal. Lubos, mga mahal, ang panahon natin, hindi natin hawak. Waiting upon the Lord. Siya babalik sa panahon na hindi iniisip ng tao. Kaya, mga mahal, ang araw, hindi natin, walang may hawak nito, kundi ang ating mahal na Panginoon po lamang. Purihin natin ang Diyos. How good the one, there is Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. Yes, hallelujah. Is the last day. The Bible tells me we must be ready every night, every day. Storms and rain or Sunday. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Hallelujah. Storms and rain Yes, hallelujah. or Sunday. Oh, God has promised. God is promised That He will come again to take His people, those His people, and we will lead Hallelujah. someday. We must be ready every now and then. Today Is the last day. as we can hear and see throughout this world, Christ is Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, to God. Hallelujah. God is promised. He will come again to take His people, those His people. Hallelujah. And we will Please, hallelujah. time of Purihin natin, rapture. mahal na Panginoon. Hallelujah. Must be ready. But break Today, God is promised. that He will come again. Hallelujah. Those faithful people, and we will lead His word in time of rapture. We must be ready. God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will leave this world in the time of rapture.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating binabid Tarkol, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, sa lahat ng ating mga kapatiran, nakapiling po natin ngayon po sa ating pong Friday, sa ating overnight prayer, Panginoon. Magi kayo po nandiyan sa inyong mga tahanan, mga webcast viewers, Panginoon. Patuloy po kayo makiisa. Ini tayong babalik ang mahal na Panginoon. Kung iniisip ng tao'y kapayapaan, ay biglang darating ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya, Panginoon, tayo ay lagi niyang pinaghahanda. Mangimal, ang mabisang gagawin po natin, yung lagi tayong present sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo po'y mananangin sa gabing ito. Ubod, dakilat, mapagpala po namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Minsan ng Pao Diyos, kami po'y dumudulog po muli sa introm biyaya at sa unat dalangin po ito ng iyong propeta at minamahal at ginagalang na mga pastor, Evangelist Oldisra, Almeida, and Benabe Sherdan, sa lahat po ng aming may mga kapatiran sa lugar na ito ng UAE, malang Panginoon, patuloy mong palakasin at gamitin sa iyong banal na gawain, lalo na sa panahong malapit ka na magbabalik ang iyong iglesia tinalaga sa lugar na ito. Patuloy nawa po, malang Panginoon, gamitin mo sa buong daigdig. Malang Panginoon, ganun din ang aming labuans, pamilya namin na hindi pa nalalapit namin sa iyo. Tulungan mo po sila, O Diyos, na madala namin sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po, malapay nun sa gabing ito, lahat ng iyong mga anak, mga webcast viewers sa kalamatahanan. Ito po amin dalangin, we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Mga mahal, bilang po ito kontak, yung kaliwa pong kamay, lagay niyo po sa parte ng inyong karamdaman, at yung kanang kamay ay sa ulo, mga mahal, yung mga demonyo, mga problema, mga hadlang, mga doubt, kung dalawang kamay, mangimal nakataas, mangimal ikasat nyo po, maging problema na inyong pamilya, magi sa mga personal, mahal, isipin nyo po ang ating malapas na naglihans, malang Panginoon, hallelujah, minsan ng Pao Diyos, hallelujah. Sa gabing ito, aming po sinasaway sa unat dalangin ng mahal pastor, lahat ng uri ng mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Problem resolved, cast out in the name of Jesus. Financial problem, cast out in the name of Jesus. Lord, cast out in the name of Jesus. In double-minded, cast out in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. The beat is cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo natin, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo, mga mahal ko mga kapatid. 3 times jump, Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. Hallelujah. Sabi po natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, my dear Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga mahal, sa lahat ng ating mga pinagpala, ng ating mga kapatiran sa lugar na ito, ng mga mahal ng Dubai, UAE, mga mahal sa Abu Dhabi, diyan po sa dako ng Pujira. God bless you all. JMC Bertrand, mga mahal, sa lugar na ito. Narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Enjo, mga mahal, Makutay, Brother Noel Makutay. Amen. Praise the Lord. And glory to God. Thank you so much, Sir Jesus. God bless you po to our beloved ordained preacher, to our beloved brother Avery Marley. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah for delivering the word of God. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord.